may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Nga nisunod ko sa batas, importante man ang kang Erwin Tulfo mahigala nga dili na dadon din Kawa na ilabot. Pero i-explain ni Peter Cayetano nga labot ni dunay relevance because ang giakusahan Senator Judge. Ang integrity sa korte importante kayo. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute, and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng yung nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer. Iklarong Peter, yung witkan mahilas Tulfo. Nasupalpal mahilas Tulfo ining panahon na. Ay, masog isog mahigala nga atong trabaho ang pag-clear ug ang pag-prosecute ha. Masog isog na di day maong termino. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant. Straight to the point. So sa day 7, ang nahitabo sumpay ni sa day 6 katong motion nga pablihan ang bank records, AMLAC, BIR records ni Vice President Sara Duterte o ang iyang bana nga si Attorney Man Scarpio. Ang desisyon mo ay gipagawas kagahapon. So, duha ka mga highlights ang nitabo kagahapon. Una, sa wala pa mahigala kadto ang portion labot na sa additional arguments nila ni Representative Chel Jokno o Attorney Michael Pua. Although kadto mahigala mga pakapin na lang to kaya naman ready naman mahigala ang ruling ni Senator Chis Escudero. Pero katong ruling ni Senator Chis Escudero, di sa kumutuo nga kang Chis na to. Malagmit na hisgutan na to nila sa caucus. No? Onya, unsaon pa man na mahigala nga majority man gyud ang kinini ang Gatchalian Black diha. So, mao gini mahitabo, no? Gi-forecast ko na mga sukitig paminaw. Kato nagsunod sa kong programa, ako na nag-forecast daan more or less mao ni ang mahitabo. So, arita mahigala sa highlights sa gahapon, day 7. Unang highlights mao nga, pag human gyud og prayer, roll call dayon, ya human yana, sawa pa formal mahigala nga nisugod na sa mga arguments, labot sa motion og inguman ruling, nitindog si Senator Ruben Padilla, kay ni manifest siya og nisulti sa mga kagalaan labot sa matawag nato mahigalag pasangil ni Ombudsman Jesus Crispin Buyeng Remulla nga si Ruben Padilla gipasakaan kini og kasong obstruction of justice. Unya wa mo tubag. Straight to the point. Kanagong istoryaha mga kagalaan og tinuod man ganing wa mo tubag si Ruben Padilla, delikado man guna ang perception sa mga tao mingon awa mo tahod sa balaod si Ruben. Iyang giisnab ang ombudsman. Unya ikaduha, basig taod-taod mahigala mo gawas ang warrant of arrest ni Ruben Padilla, dakupon siya. Nya inon nga nganong gidakop man, why due process man nya naa, gikihaan nya wa man mutubag. Mura siya og waiver in the part mahigalang Ruben Padilla. So muna nga kining maong kaso, batok ni Ruben Padilla, big deal ni para niya.
Pero dili ni big deal para sa uban nga mga senator judges. Parang Ruben, labi na unsay kamatuoran iyang gipagawas nga nitubag ko. Kay kini kong kasuhang obstruction of justice, sabot pasabot may gala imong gi-obstruct, imong gibabagan ang hustisya. Tungod ni sa kaso, sumpay ni sa kaso, kinigod tanan mahigal makunik-kunik magunato ni. Actually, konektado ning kang Ruben Padilla ang kaso sa kang Senator Bato de la Rosa. Katong kasong Senator Bato de la Rosa, kay doon na lagi, dakpunon lagi sa ICC, although kining hisgutanan sa ICC, may gala, interesting kay ning hisgutanan ron kay ang US mismo, gawas ka ng Russia nga wa mo tuo sa ICC, mga kagalaan. Ang US karon doon ay campaign inday Maris. Di campaign ang US pinaging President Donald Trump ang iyang administrasyon nga campaign against ICC mga sukitig paminaw. Straight to the point. Pero ang Pilipinas, kay tuwa man mahigala si Digong dito, gilaog man mga sukitig paminaw. Ala sige. Nakaron gawas ni Digong, nagawsan pod og warrant of arrest si Bato de la Rosa. Nitungaman sa Bato de la Rosa dito sa Senate pero ginukdanay mga higala dito kay dakpon siya tungod lagi sa ICC warrant. Ug unya, doon natin petition nga to Supreme Court, minumdum ta, wala maka-issue ang Supreme Court at TRO. Pero ni anang pagkakadlaon, si Senator Bato de la Rosa migawa sa Senado, ug matod pa gitabangan kini ni Senator Ruben Padilla. Straight to the point. So tungod gayang gitabangan sa Senator Bato, although kana gong kasong Bato de la Rosa lalisunon pa na sa atong korte ha. Lalisunon pa na pero karon gong panahon na mahigala under ni ining Marcos administration, valid man tanan sa ilang gusto. So kining ICC warrant wala na bisan pag wa pay decision ang Supreme Court labot ana. Para niya i-implement na gina. So kung valid ka ng ICC warrant, dakpon si Bato, si Ruben Padilla mo nakaingon nga naka-eskapo si Bato dito sa Senate. Granting ha, although sa akong balikon kanang ICC warrant dako pa ganang questionable. Pero mo lagi na sa perspective sa administrasyon mahigala valid bigod dakupon gis Bato. Nya nakaamong ani wa madakpis Bato si Ruben Padilla man so dunay obstruction of justice case kini si Ruben Padilla. Delikado sunod bagawsan og warrant of arrest ini kini si Ruben Padilla sad. Mahurot lagi ni sila mahigala sa minority man ingos kay Tano ini isa-isa na kami. Mao ni ang mahitabo mga sukid tig paminaw nga di aman tuod mahigalay siging hearing pero gawas mga kagalaan likod sa kamera grabe pod ang pressure. Unya kana nga pressure likod sa kamera nakita na sa mga tao mga kagalaan si Will og klaro og tataw sa katawhang Pilipinon unsa ang mga panghitabo. Straight to the point. So si Ruben Padilla gipasaka ang kaso andyan sa kinini ang Cayetano Black mga sukitig paminaw. Kinigod kung wa pa ni sila ibani. Delikado magod ang impeachment trials pagkakaroon sad. Mo na nga gituyo gini. Gipakpakan gud sila mahigala tanawa si Bato de la Rosa wa na. Sunod si Jinggoy wala. Sunod si kinini ang Marcolita wa na. Delikado mo sunod pa ni Cayetano ug Ruben Padilla ipampriso gid nila ni. So inig voting sa unsa nga mga motions pildi kanunay. Mo nang gi-forecast ko na nandaan. Dili na angay ikakurat expected nandaan niya kanang subpina nga i-issue niya sa korte sa Senate Impeachment Court i-issue gina nila di-forecast ko nandaan kato na minaw sa kong program nga naman kisabay makapugong ila naman mahigalang gipiang-piangan ang minority so wala na mahigalas Bato wala na si Marcolita wala na si Jinggoy so tulodaan na iba nila plus tirahan pa nila na si Cayetano mo i-target sunod niya kila Ruben Padilla Kinis Bongo po, nagkawil-kawil naman lang sad ni. Gamay naman ni, mura naman nagpitkan o kausamat. Lagpot na lang sad mga kaigalaan. Kaya na may warrant of arrest ni sa ICC. Nag-ingon na Bongo Morales sa gipangtiunan ba? Mura gipangtiunan mahigala ba sa baga? Di ka sunod sa mong gusto? Sama sa din Chis Escudero. Actually, kasi in fairness si Chis Escudero, so far sa iya mga rulings ba? So far, okay naman ang mga rulings si Chis. So far, kini yang ruling karon bag-o, dili na kaiyara. Agis nagkukos ini. Agis nagkukos ini. Tanaw na ko kini Chis, mahigila, mura sa nagitiunan po, nasa na Joel Vilanoy ba nga. Mura nagitiunan ba nga. Kung sa'yo mong gusto hatuman lagi mo, mulikoy-likoy, magamay, basta kay di lang klaro, magpaklaro, gigani mo, mulikoy mo.
Bukalit di kahinog ninyo kaso. Pagkakaroon mahigalas buying ni Mulya na bas ombudsman may magbuot o kanus amo hinog kanus amo hilot. Careful good kayo. Di ilalim ng ilang kahimtang ni Cheese oy, di ilalim ng kahimtang Joel. Kay mura man sa mga wa kay kagawasan gyud nga kuan ba. Ikaw isip Senator Judge, wag kay ingong kagawasan nga unsagi imong gusto nga kanabang makapadayag ba. No? Kana bitong gitiunan ka or kana doon na bitay lain nga considerations. Mao gina bisag gani kini mga mag-angkor kag radio panalitan. Kinahanglan doon na kay freedom. Sa imo bang unsa imong opinion, gawas kini imong opinion. Kay ug naay lain nga mga hinungdan dinha. Level karon kadawat kag malita-malita. Di nakakabuot sa imong mao tani asakto, di nakakakuan kay diktahan naman ka mao ni atong kuan ha. Magsunod na lang ka. Or bisag wa ka dawat og malita, murag gitiunan nimong kilid ba? Unsa man? Mahinog ni mo kaso di ka mosunod. Lagi talaga to katawa, Miguel. Actually, kinis Cheese, di ni basta-basta iyang kuan oy. De Joel, tanawa go dili kay ingon niya mo burak gyud mayo ba? So, careful lang gid ka. Naay mga ruling si Cheese mahigala nga sakto ra gyud yang rulings sa usay mga higala murag mo pabor gamay sa pikas, pabor gamay sa pikas pero actually manageable ra. Ang kaniyang ruling kagahapon mga kaigalaan, dili na ko basulon si Cheese kasi gyud because expected na mga kaigalaan. Ako na nang gi-forecast. One time mo katong mga nagsunod gyud sa kong program, gi-forecast ko na daan nga kana nga motion. Bisa pa kung sa og argue mahigala ni Attorney Michael Pua, nindot kay arguments si Michael Pua. Although, with all due fairness ni Chiljukno, nindot sa dang argument ni Chiljukno. Straight to the point. Pero ang gibug-aton mga kagalaan, kining kang Michael Pua, ngilngig ni nga mga arguments, oy. Laliman kag imong utingkayon Sara Duterte Migalasta sa panahon nga dili pa sa impeachable official. Ha? Ang utingkayon katong panahon nga impeachable official siya. Pero, oy. Pag desisyon pa mahigala, pag ruling pa, ang ruling yun mahigala, pabor sa prosecution. Pero sa ako naging dili naman na ang ikakurat. Kay gi-forecast ko na daan mo, gina-expected na na. Ang kini na lang conviction ni Sara mahigala, 50-50 pa na sa kung tanaw ba. Kay og tagaan ko nimo na mga senator judges og igong kagawasan, lisod nimo konbiktuhon Sara. Mo na prangka ha. Pero og imo na lang ingnon tanan ka ng mga kuna. Kamo Villar, Camille og ikaw, Mark. Kini ni ang hapit namang desisyon pagklaro na kamo hinog na ninyong kaso ba? Sagulan ni mo hulga pressure mahigala senator judges medyo alanganin yun. Kuyaw-kuyaw gud Sara ani. So kung ako maoy pasultion dan kana mga motions sa unsay mga motions pabor sa prosecution, pabor gina mo daog gina pirmi mga motions kay nigvoting na dili man 2/3 votes ang gikinahanglan. But sa conviction or acquittal kinahanglan sa 2/3 votes. Yan ang dapita di pa ta kasiguro. Bisan pa kung sa pressure ang mga senator judges, pressureon pwede nga mapugo sila pero pwede man ang uban nga magpapriso sad. Ibutan tag ni si Alan Peter Cayetano, paminaw na ko mo papriso ni mosunod ni Marcolita, tan-aw niya dili madaas kong prinsipyo, bahala na. Priso okay. Akong sudlan prisuhan. Basta di na nako barugan na nako nga kuan dilisod ng inyong gihimo. Na may uban na. Pero naman po uban na namin nga lisod na mapriso to eh. Ibutan tag kini mga bilyas, or man ni mga anak og priso. So, medyo delikado. Ato tiwasog isgot ha. Ang unang part, mahigala kang Ruben Padilla. Dunay katarungan si Ruben Padilla nga iyatong gi-brought up dito sa Senate Impeachment Court or wala. Ato ning balikan. Karon totoo, duman lamang sa pipila ka mga pahinom. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Da, point. arin sa ta sa first highlights ha. Gahapon, duhar man ni ka-highlights. Importante gahapon. Katong kang Ruben Padilla nga gi-raise. Ikaduha ang katunang ruling nga gipagawas ni Senator Cheese Escudero. Okay. Nakining kang Ruben Padilla, gikihaan siya obstruction of justice. Sumpay ni ato kang Bato de la Rosa kay siya kuno mo'y nagtabang. Siya mo'y hinungdan nga nawa madakpi si Bato. Kay nga naman gitabangan man Ruben Padilla nga maka-eskapos Bato. So manan doon na sa obstruction of justice. Pero kanang debatable pa kay na mahigala kanang obstruction of justice ni Ruben Padilla actually because in the first place kanang kang Bato de la Rosa, debatable paghapon na kaayo mahigala ma-implement ba na sin ana lang
nga usa man na ka ICC warrant, balik ta na nga dakong pangutana, which is until now pending before the Supreme Court. Although the Supreme Court did not issue a TRO, pero kana usa ka interlocutory order lamang. Ang final mga higala nga kinini ang decision labot anong kaso pending pa. So dili pa ginato matawag mga higala ma-implement ba na dayon nganong mabutang man og obstruction of justice na in the part ni Ruben Padilla. Pero mo na gina kong gingon, ang administrasyon karon ug unsa ilang gusto sa ilang pagsabot mahigala nga implement na kanang ICC warrant, ang mubabag obstruction of justice namo na nahitabo kanong Ruben. So karon may pagawas man si Boyeng Rimulya og pamahayag nga kini kuno si Ruben Padilla wa mo tubag sa iyang kaso diha sa ombudsman. Now kung dili ko ka mo tubag og dunay kaso, that means imong gi-waive ang imong rights to submit your counter affidavits to controvert the allegations dito sa mga complaints. And that will be considered as a waiver in your part. Kaya magkamutubag ni isnab magka. Bati kay nang paminawon sa balaod nga imong giisnab ang balaod, labaw tanan, bati paminawon may galas katawhan sad nga moingon wala din niya panumalinga, yala nagipasagdan na niyang kasong Ruben Padilla. Straight to the point. Ipasakaag kaso, iyang giisnab ang ombudsman. Mao man ay pamahayag ni Boyeng Rimulya. Pero giklarong Ruben, wa in town, nitubag in town ko. So on record, nitubag ko. Mo nang insulti si Ruben Padilla kagahapon sa iyang habig sad mga sukit ni paminaw ato paminawon ha. Kini nga pamahayag ni Ruben Padilla atong aron nga atong mahagpat. Okay, sige kuno dong names. Okay. Mr. Aplaska. Okay. Kani. Basahin ng napakaigsing manifestasyon po. The gentleman may proceed with his manifestation. Maraming salamat po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat dito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may aligasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin
sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami wag husgahang kagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Okay, pause dong. Pause kamay. Atong i-discuss. Okay. Now, kini mga higalang pamahayag ni Senator Ruben Padilla, para niya, importante gini kayo. Although lahi po mahigala ang pagsabot ni Erwin Tulfo, napoy punto baya sa Erwin Tulfo mga higala. Pero kining kang Ruben Padilla doon na po sa punto. Nga iyang ipasabot, unsay kamatuoran, nga dili tinuod na nga wala mahigala niya tubagang ombudsman. Kaya mo man yung wa mo sunod sa balaod. Nya, concern ka as senator judge, concern ka sa imong integrity as a senator judge. So niining punto ha, way labo tong uban nga mga naglambigit about kang Ruben hawa na nako to sunda tong uban. But kini nga punto, doon na mga higalay punto si Ruben Padilla nga iya ning gimanifest. Nga naman, ang integrity niya as senator judge maapektaran man kung dili niya ilinaw, dili niya tinaon kanang maong pasangil ni Buying Remulla mga higala sa ombudsman. Nga wa motubag siya, wa sa musunod sa balaod. So giklaro ang Ruben Padilla nga as senator judge, nitubag siya, in fact naa niya ang original copy sa ilang counter affidavit. So nining puntuha na linaw mga higala ang pamahayag, nalinawan mahigala ang pamahayag mga pasangil ni Ombudsman Buying Remulla mga sukit ng paminaw batok ni Senator Ruben Padilla. Straight to the point. Sakto ba si Ruben Padilla ana ang tubag sakto siya nga iyang gi-manifest? Ano man importante man kuan man ka kanana ang concern man ka sa imong integrity, Senator Judge ko ka. Now, si Senator Erwin Tulfo mi barog sad. Kay para kang Senator Erwin Tulfo nga kining impeachment court para rani sa impeachment wanay labot na mga side bits nga mga issues. Doon na ba'y punto si Erwin ang tubag naapod gamay. Nga naman ko gamay. Sakto man iyang giingon may galang para rani padita malangan. But kini magod may galang kang Ruben Padilla. Ipasingin lang nimo ang judge mga sukit tigpaminaw Senator Judge. Directly related ni sa integrity sa impeachment court. Munang doon na po'y punto mahigala. Si Erwin Tulfo ni banat sad mga kaigalaan pero nasupo siya mahigalang Alan Peter Cayetano. Kay pidyo isog tong iyang banat mahigala pero wa dayto magkadimao. Wag pasabot sakto ang iyang punto nga ni iyang gi-raise po sa impeachment court pero doon ay mga terminologies lang nga medyo nasipyat lang si Erwin Tulfo. Atong pagtagad mahigala ang kang Erwin pod nga manifestation mga sukit ni paminaw. Okay, go ahead, Nems. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong
sa press conference, nandyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban Okay, sa atin. pause And dong, this pause is- gamay. Gamay ha. Ato ipadayon ng iyang pamahayag. Standby lang sa kay mga nabuhi sa tagamay ni sinya sa tong teknisya. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Kapi sa tagamay mahigala kay ang uban giganahang naminaw ni Erwin Tulfo, ang uban sa na high blood nga naminaw. May uban mahigala nga murag lingaw sa kayo paminaw ni Erwin Tulfo, ganahan ka sila, pakpak sila. Ang uban sa mahigala na ingon, wa ako ganahin naong ni Erwin Tulfo. So aron nga dili ta mahigala, relax lang mo din ha, no? Relax sa mga gamay, kapi-kapi sa tagamay. Straight to the point. Atong balikan may sa Erwin Tulfo, ipadayon na to iyang pamahayag dong ni Erwin Tulfo nga iyang but pasabot nga kining impeachment court ni kanang inyo diha mga concern nga inyong personal diha wa nay labot ning impeachment court. Para di na ta malangan ana no. Sugay si Erwin Tulfo nga may padayag sa iyang kinini ang counter manifestation mahigala sa manifestation ni Robin Padilla. Atong tiwason mga kaigalan, tiwasa gano dong. Also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, nahanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-anong sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senator Senate Judge President. Erwin Tulfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. Okay. So mo ni mahigalang kang Erwin Tulfo, sige na lang tong katotoan kang Alan Peter Cayetano mahigala. Tubag ko si Alan Peter Cayetano kwan pero pintok sa tubag ni kwan Alan Peter. Now kining kang Erwin Tulfo mahigala sabot sa niya nga iyaw na ni dinhi gamita. Ha? Now kini mga kagalaan in fairness mahigala ni Erwin Tulfo do na po sa punto nga dili dinhi adto mo pag press con mo dito.
Kay di ta manlangan, kay manlangan ta inustisya na sa Vice President. Mura mga higala kunuhay og kana na ang concern si Tulfo mahigala sa kwan. Pero ato paminaw gamay ni tubag ni Alan Peter Cayetano be, wala ligre sa iyang tubag da. The gentlemen are noted. Earlier, Senator Judge Alan asked to be recognized. Are you yielding in favor of Senator Judge Padilla? And thereafter, Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Thank you, Padilla, Mr. before the Presiding chair Officer. makes a ruling on the matter. Yes, Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you. I'm You may happy. proceed, sir. I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagfo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor, and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Diba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa Salian, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang Salian, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig. Sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. So nung una pa lang, 5 minutes si Senator Tulfo. So I'll take the 5 minutes also if you don't mind. The gentleman may proceed and Yes. kindly be mindful of the time. Yes, I will now. So I'm just saying, Senator Padilla just stood up to say, sumusunod siya sa batas. Tapos, kaya humaba to dahil nga, hindi importante ata dito yung integrity ng judge. Okay, pause. Okay. Doon ay punto si Alan ha. Ang mo naman tayo gisulting Ruben. Nga nisunod ko sa batas. Importante man ang kang Erwin Tulfo mahigala nga dili na dadon din eh. Kaya na labot. Pero i-explain ni Peter Cayetano nga labot ni doon ay relevance because ang giakusahan senator judge. Ang integrity sa korte importante kayo. Ha? So doon ay mga punto, mga sukit tigpaminaw ang matag arguments. Kay wa may problema in the part ng Erwin Tulfo bisag kinsa sa majority di man gud sila may gipanggukod. Ang gipanggukod mahigala kini mang di as minority.
Hapit man hotdon man na sila. Delikado og mahurot ni kapriso murag si Amy Marcos ay mahambili. Basta di sa ka-afford niya ilang ipa-appeal og papriso si Kwan, Amy. Malagmit po si Pia basta ilang ibilin na sad, may nga ibilin ta na si Pia, murag wa man ta kita ko na. Kinsa pa man, kining uban mahigala ay papriso ta ni. So, ang naigo man gud ani ang minority. Salig lang ni Stolfo nga wa say tatsa, bisan pa man mahigala sa ilang mga salin nila wa say tatsa, bisan pa man sa ilang mga contributions wa gyud sila. But ang di as minority sila may gipanggukod. Mao na nga ang minority mo manifest sila. Relevant mga higala sa impeachment kining maong mga panghitabo because imagine usa ka senator judge mo giakusahan. So mo na yung punto ni Alan Peter Cayetano mga sukit tig paminaw, no? Atong ipadayon mga sukit tig paminaw. Padayon ako nung. Sinabi kong it's useless to argue a legal point. Ilang beses ko na narinig dito. It's our job to clear or prosecute the Vice President. Hindi po. It's our job to try and to decide. It's the prosecution's job to try to prosecute, and it's the defense job to convince us na wala. Our job is to try and to decide. And when you decide, you acquit or you convict. Why is that important? These are legal terms. Hindi pwedeng yung nanonood na law student ngayon sasabihin, trabaho pala ng judge to clear or to prosecute. Thank you, Mr. Presiding Officer, Okay. Mr. Senate President. Pause dong. Thank you, Senator Judge. Pause. Iklarong Peter ay wit kan mahilas tulpo. Supalpal mahilas tulpo ining panahon na. Ay pasog isog mahigala nga atong trabaho ang pag-clear ug ang pag-prosecute ha. Pasog isog na di day maong termino. Ini Boss Peter, no? Iya pag yung ginaginot niya, wow, makaulaw to sa tulpo to kalaki. Ginaginot kong Peter mahigala nga, di na mauna imong kwan. To judge, to clear and prosecute. Dili ang pag-prosecute ang trabaho Senator Judge. Oy. Ang mo trabaho ng pag-prosecute, ang prosecutors. Unang, doon na mahigalay habig sa prosecution, mo ning ato mga congressmen, doon ay mga private lawyers, sila mao mga higala ang mga matawag nato mga kagalaag counsel for the prosecutors. Ang sa defense po, ng ilang trabaho, ang trabaho sa prosecution, sila mo ay mo present ebidensya nga ilang i-prosecute ang vice president. Ang trabaho po sa depensa po sila nga dili makonbikto. So muna trabaho nila ha. Trabaho sa prosecution kining mga congressmen, sila mo ay mula sa mga fiscal ba dahil sa regular courts. Doon na po yung mga private lawyers, gitawag na sila mahigala mga counsel for the prosecutors. So, ang ilang trabaho nga ilang i-present ang ebidensya para makonbikto si Sara. Ang trabaho po sa defense, nila ni Sheila Sison, o nila ni Attorney Michael Pua, o kining uban pa, ambot nga papakita to doon si Siegfried Porton, na siya may senior partner din ha. Mga bata man na iyang gipang bala diha mahigala, tingali, strategy sa din nila. Tanaw nila nga, kaya raman ninyo, kamo lang sa diha. Ang trabaho sa depensa nga kisikisa sa mo taman sa ginawa argue sa mo nga baka lusot sara mo na. Now ang trabaho sa mga senator judges kamo maoy mo try unya kamo mo decide guilty ba or not guilty. So gi-correctional tool po. ang medyo kauwaw ni tulpo kay presig iso pagid ba certain nyo guys sa siyang gikuan niya sayop dahil pinaagi pag singka-singka. Pero ato sa Pabawson Soto, ato sa Pabawson Soto. Sa manis, Pabawson o Soto names para maklaro lang sa tanan ba? Para ma-fair po na itong presentation. So, doon ay kang Ruben Padilla, nya tubag po si Erwin Tulfo, Tulfo, nya ari po si Cayetano, na po Soto pala mabalansi sa nato. Beto paminahon Soto. Senator Judge Padilla. Thereafter, the presiding officer shall make a ruling. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Yeah, thank you, Mr. President, the presiding officer. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper.
We will act on it at the proper time. The remarks of the gentleman are noted. Ako na, Tito Soto yan, na-appeal ko kay Igoin eh. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.